Magandang buhay po sa ating lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Kumusta po kayo? Bago tayo magsimula sa aking palatuntunan ay akin po munang batiin ang ating mga team na laging nandito at sumusuporta sa aking channel. Ang Team Kapuso. At syempre ang aking team na walang iba, The Voice and the Girls. At syempre ang team ni Idol Sid88 OLM. At syempre ang team ni Mami Helen in Germany. Ang team ni Lynn Hima Hong Kong. At sa lahat ng mga team na nakakarating dito sa aking channel, maraming salamat po sa inyong suporta. At ito, ating umpisahan ang ating palatuntunan na aking pinamagatang ating balikan ang nakaraan, na kung saan dito po ninyo mapapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay ng ating mga kaibigan. At ito nga, atin ang umpisahan ang sulat na binigay at pinadala ng ating kaibigan. Ito, ating pakinggan. Dear Kuya Kalbo, tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Divine. Nais ko pong i-share itong aking kwento ng buhay, Kuya. Naway inyong magustuhan at sa inyong tagapanood. Walo po kami magkakapatid. At ako po ang bunso, Kuya. Ang pito ko pong mga kapatid, Kuya, ay half brother and half sister. Dahil po ang aking nanay ay nabalo siya. Hanggat nakakita po siya ng nagmamahal sa kanya. At ako po ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Mahirap po kaming pamilya, Kuya. Ang aking tatay ay nagtatanim ng palay. At inaalaya naman siya ng aking nanay. At dahil ang aking nanay ay marunong ding maghilot, yan po ang napapagkitaan din po ng aking nanay. Pero kahit ganun pa man, Kuya Kalbo, ang pito kong mga kapatid, hindi man tunay na anak ng aking tatay, ay tinuring po niya itong mga anak. Pantay-pantay ang kanilang pagpapalaki. Masipag po ang aking tatay, Kuya Kalbo. Kaya yun siguro ang isa kung bakit minahal siya ng aking nanay. Dumating ang mga panahon. Lumipas ang mga panahon. Lumaki ang aking mga half-brother and half-sister. Hindi sila nakapag-aral ng college. Hanggang high school lang sila. Dahil nagkanya-kanya na po sila ng panarbaho noong mga time na yon. At habang ako'y patuloy sa aking pag-aaral, may minsan, Kuya Kalbo, na
kapos na kapos ang aking mga magulang. Pero sa 7 kong half sister at half brother, isa lang po ang nakaalala sa kanila. At yun po ang tumutulong sa aking nanay at tatay. At ang iba ay hindi po nakatulong. Hindi ko lang din alam. Baka hirap din sila sa buhay. Dumating ang panahon, Kuya Calvo, na ako'y nagtapos ng high school. Pero dahil sa may edad na rin ang aking mga magulang, ay hindi na po nila kayang paaralin ako ng kolehiyo. Kaya naintindihan ko naman po, Kuya Calvo. Kaya ang ginawa ko na lamang ay naghanap ng trabaho. At awa naman ng Panginoon ay nakapagtrabaho po ako bilang isang dicer sa supermarket. At doon, kumikita na ako, Kuya Calvo. Ang sarap pala ng pakiramdam pag nakatanggap ka ng sahod. First time kong nakatanggap ng sahod, Kuya Calvo, na napakasaya ko. At syempre, nakain ko ang gusto ko. At hindi ko nakalimutan ang aking mga magulang. At binigyan ko din po sila, Kuya Calvo, mula sa aking pinaghirapan. Naka7 buwan na ako sa aking trabaho noon, Kuya Calvo. At mayroon akong kasamahan sa trabaho. Naitago na lamang po natin sa pangalan Robert. Si Robert, Kuya Calvo, ay nagpahayag ng kanyang pag-ibig sa akin. Kinabahan ako, Kuya Calvo, dahil yun po ang aking first time na naligawan ng isang lalaki. Nakikita ko naman si Robert, Kuya Calvo, na masipag, mabait. Pero siyempre, nag-aalangan ako, Kuya. Dahil ayaw ko pong mapaglaruan lamang. Kaya, hindi ko muna siya inintindi. Kahit nagpapadal siya ng sulat sa akin, binibigay niya sa aming mga kasamahan at binibigay sa akin. Pero hindi ko muna siya binigyan ng pansin, Kuya Calvo. Dahil tinitingnan ko muna siya kung talagang seryoso siya sa akin.
hanggat dumating ang 3 buwan sa kanyang panliligaw sa akin. At unti-unti nang nahulog ang loob ko sa kanya, Kuya Kalbo. Tuloy-tuloy lamang ang panliligaw ni Robert sa akin. Hanggat sa isang araw, ay sinagot ko siya, Kuya Kalbo. Nakita ko tuwang-tuwa siya. Walang mapaglagyan ang kanyang katuwaan, Kuya Kalbo. Ang kanyang pakiramdam nung matanggap niya ang aking matamis na oo, Kuya Kalbo. At doon nagsimula. Itinataon niya na off ko, Kuya Kalbo. At lagi kaming namamasyal. Minsan nga, dinala ko siya sa bahay, Kuya Kalbo. Dahil gusto ko siyang ipakilala sa aking mga magulang. At nung makarating sa bahay, nakita ng aking nanay at tatay. Wala lang silang imik, Kuya Kalbo. At pag-alis ni Robert, may sinabi agad ang aking nanay, Kuya Kalbo. Nakitaan daw nila ng kabaitan si Robert. Sa kanilang salita ay lalo akong napamahal kay Robert, Kuya Kalbo. Dahil maging ang aking mga magulang ay nagustuhan siya. Madalas na pumupunta si Robert sa aming bahay. At napaka-sweet niya, Kuya Kalbo. Dahil binibigyan niya ng pasalubong ang aking mga magulang. Hanggat sa napagplanuhan naming mag-live-in ni Robert, Kuya. Masaya naman kami na nagsasama. Marami kaming napapag-usapang plano sa buhay. Minsan nga naikukwento ko ang hirap ng aking pinagdaanan. At ganun din si Robert. Laki rin siyang hirap. Kaya naiintindihan niya ang isa't isa sa amin, Kuya Kalbo. Kaya, ang plano namin ay mag-ipon. At balang araw, bubuo kami ng pamilya. Pareho kami ng plano ni Robert, Kuya Kalbo. Dahil ayaw naming makaranas ng kahirapan ang aming magiging anak. Ang ganda ng aming mga plano, Kuya Kalbo. At ngayon nga, ay 4 na taon na kaming live-in partner.
may ups and down man, pero amin po itong nalalagpasan. Dahil ang aming ginagawa, Kuya Kalbo, ang lagi lang namin pinag-uusapan ay dapat may respeto kami sa isa't isa. Kung mayroon man siyang plano ay aming napapag-usapan. At kung mayroon naman din ako, ay idinudulog ko rin sa kanya. Kaya magaan naming susolusyonan, Kuya Kalbo, ang aming mga plano. Kaya ngayon, may plano na kaming magpapakasal sa susunod na taon, Kuya Kalbo. Dahil handa na po kaming bumuo ng tinatawag na pamilya. Kuya Kalbo, maraming salamat po sa iyong palatuntunan. Naway nagustuhan po ninyo at ng inyong tagapakinig ang aking kwento na na-share po dito sa iyong palatuntunan. Muli maraming salamat at more power po sa iyong channel, Kuya Kalbo. Ma'am Divine, maraming salamat po sa iyong napakagandang inspirasyon na kwento. Kwento na kung saan ay galing sa kahirapan at ngayon naging maayos ang iyong buhay kasama ng iyong minamahal na si Robert. Pangalan niyo po pa lang ay napakaganda na. Divine. Na ang kahulugan ay banal at siyempre dakila. Napakagandang pangalan. Kulang na lang ang grace sa dulo, ang grasya. Hangad po namin ang inyong kaligayahan ni Robert, Ma'am Divine. At napakaganda ng iyong kwento. May natutunan ka mula sa iyong pagkabata. At ganun din ang iyong mga magulang. Masasabi natin na ang iyong magulang talaga, sila po ang may kasabihang may forever. At sana ganun ka din tulad ng kanilang pagmamahalan. Pangalawa, na asawa ang iyong tatay ng iyong nanay. Pero naging responsibilidad siya sa iyong mga kapatid. Pinalaki kayo ng maayos. At yan ang natutunan mo kung papaano kayo nila pinalaki. Naway sa gagawin mong pamilya o gagawin po ninyong pag-asawa ay dadalhin po ninyo kung ano
ang pinamulat sa inyo ng iyong mga magulang. Maraming salamat dahil nakarinig na naman tayo ng bagong kwento, napakagandang kwento na iyong na-share sa amin. Salamat po. Mga kaibigan, inyo pong narinig ang napakagandang kwento. Mayroon tayong napulutang aral. Ganda. Ang ganda ng kwento niya. Hindi lahat ng nagmamahalan ay ganito ang kwento. May pasakit. Sa bagay kung may pasakit, may maganda. Ito na nga yun, kwento ni Ma'am Divine na i-share sa atin. Mga kaibigan, kung kayo man ay may kwento ng buhay at gustong i-share dito sa aking palatuntunang ating balikan ang nakaraan, maaari po ninyong ipadala sa aking messenger, June Sahay Calvo, at ating babasahin dito sa aking channel. Kaya sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, nawain niyo po akong isubscribe at mag-like at syempre i-share sa ating mga kaibigan. Malay po natin kanilang magustuhan. At sila rin ay mag-share ng kanilang kwento dito sa ating palatuntunan. Kaya ako'y nagpapasalamat sa inyo sa inyong walang sawang suporta. Muli, ito si June Sahay Bert ang laging nagsasabing, God bless us all. Salamat.